morning po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Sino po ang nagagalak sa umagang ito? Maaari po bang makarinig ng hallelujah? Hallelujah! Amen. Hallelujah. At sa oras po na to, pwede po bang tayo pong lahat ay tumayo? At meron lang po akong isang baong joke. Gusto ko pong tapatan si Elder Eric. Gusto ko pong tapatan si Elder Eric. Pero isa lang po yung baon kong joke ngayong umaga. Keyboard, Brother Jamil, paki-ready yung yung krok-krok. Meron po kasi akong joke. May isa lang po akong baong joke. It's all about vegetable. Vegetable joke po. Pero parang ayoko na rin po siyang gawin. Kasi ang corny po eh. Okay po, yan lang po yung aking baon. Yan lang po yung aking joke. Pwede po bang tayo pong lahat ay umikot at makipagkamayan, makipag-fist bump sa ating mga kapatid, sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Amen. At pwede bang pakikawayan din po yung ating mga nasa tabi, sa ating kanan, sa ating mga nasa kaliwa, maging sa likod po. God bless po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Sige po, sa oras po na ito, dako po tayo sa ating scripture reading na matatagpuan din po sa Book of Psalms chapter 24 verses 1 to 10. Sige po, tayo pong lahat ay makibasa. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. For He founded it on the seas and established it on the waters. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. They will receive blessing from the Lord and vindication from God their Savior. Amen. Such is the generation of those who seek Him, who seek your face, God of Jacob. Lift up your heads, you gates, be lifted up, and ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Verse 9, lift up your heads, you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is He? The King of glory, the Lord Almighty. He is the King of glory. Tayo pong lahat ay sumandaling makayuko at tayo po ay manalangin. Yes, Heavenly Father, You are so good. You are the King of kings and the Lord of lords. Lord, we wait for You, for Your coming is very soon, very near, Panginoon. For You are so good and faithful to Your promises, Panginoon, na lahat ng iyong mga promise na iyong mga salita ay mangyayari at mangyayari, Panginoon. At wala po kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi pasalamatan ka, Panginoon. Kundi ibigay what is due to You, Panginoon. For You deserve everything that we have. You deserve all the glory, all the praise, and all the adoration, Panginoon. For You are the mighty and the victorious King. You are the King of kings and the Lord of lords. So Lord, right now, Panginoon, kung may nakikita ka man na bahid, Panginoon, ng karumihan na hindi karapat-dapat sa inyong harapan, Lord, we come before You with a humbled heart. Lord, humihingi po kami, Panginoon, ng kalinisan. Panginoon, pakalinisin Niyo po ang bawat isa po sa amin, ang aming mga puso, Panginoon. And we pray, Panginoon, na sa lahat ng tatayo sa lugar na ito, Panginoon,
ay ikaw ang maitaas at ikaw ang mapapurihan. Dalangin po namin na gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, ang aming mga kamay, ang aming mga bibig, ang aming mga katawan na magpupuri, sasayaw at kakanta sa iyo, Panginoon. At maging, Panginoon, dalangin din po namin sa lahat na makakapakinig ng iyong salita. May it be a blessing sa aming bawat isa, Panginoon. At kami, Panginoon, nang sa ganon, may be a blessing, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Use us mightily, Panginoon, as we enthrone you in this place, Panginoon. Let you reign in this place, Panginoon. That Jesus reigns in this place, Panginoon. Lord, maraming salamat din po sa iyong lingkod na magbabahagi ng iyong salita. Na ikaw, Panginoon, ang marinig, ikaw ang makita at maitaas, Panginoon, ang iyong presensya lamang, ang iyong pagpapala lamang ang aming maranasan sa bawat araw, sa bawat buhay po namin, Panginoon. And we pray, Panginoon, na hindi matatapos ang araw na ito, ang service na ito, na walang nangyayari. Walang aksidente, Panginoon, kung bakit kami nakarating sa lugar na ito, Panginoon. Let your ministering angels din, Panginoon, ang siyang aming makasama, Panginoon, sa aming pag-awit, sa aming pagsamba, sa iyong ngalan, sa iyong kataas-taasang ngalan, O Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. Minsan patanggapin mo ang aming mga buhay, Panginoon, na alay sa iyo. Lord, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pagsamba, at ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you, we bless you, and we glorify you. This we pray in the mighty, mighty name of Jesus, and everybody will shout, Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Sabi ng Lord sa Psalms 118 verse 24, This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Pwede ba, church, malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay! Hallelujah! tomorrow. I'm trusting what you say. Today's the day.
you. All my days I live for you. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. All my days I live for you. And I will stand upon your truth. Tomorrow, trusting in what you say. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my peace and sorrow. Where you lead me, I will follow. Trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Today's the day. Oh, 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 oh. Today's the day. Hallelujah. Church, may ginawa ba ang Diyos sa buhay mo? Naniniwala ba tayo na ang Lord deserve ang worship? At ang Lord deserve ng papurihan dahil may ginagawa siya sa buhay mo. Hindi mo man alam, hindi man natin alam, but ang Lord kumikilos. Amen. Hallelujah. Come let us worship our King. Come let us bow at His feet. He has done great things. What a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You've been faithful through every storm. Be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. Amen. For your promise is yes and amen. Yes, you have done great things. Oh, He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah. We sing hallelujah to God. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah.
awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name is lifted high, oh God. You have the great things. You have the great things. Oh God, you do great things. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin, God. Lord, sa bawat araw, Lord, faithful ka sa amin, Panginoon. Napaka-faithful mo, Panginoon. And Lord, hindi ka magbabago, Panginoon. Sabi ng Lord sa 1 Peter 4 verse 8, above all, love each other deeply, for love covers over multitude of sins. Amen. Yung pagmamahal pala, matatagpan niya yung napakalaking kasalanan. Yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, sa ating lahat, natakpan yung mga pagkakasala natin. Hallelujah, Lord. And church, hindi lang dapat ang Lord ang nagmamahal sa atin. Dapat mahal din natin ang Lord. Amen. Hallelujah. You broke the night like the sun and healed my heart with your great love. Any trouble I couldn't bear, you lifted me upon your shoulders. A love that's stronger, a love that covers sin and takes the weight of the world. And I love you. All of my hope is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. You stand the mountain tops with me, with you I'll walk through the valleys. You gave your only son for me. Your grace is all I rely on. A love that's stronger, a love that's over sin and take the weight of the world. And I love you. All of my hope
Jesus Christ, take my life, take all of me. Church, kantahin natin ito kay Lord. And I love you, all of my heart is in you. Jesus Christ, take my life, take all of me. Jesus Christ, take my life, take all of me. Take all of me. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat, God. Thank you for dying on the cross for us, God. Thank you, our beautiful Savior. Thank you, our beautiful Savior, Jesus. Thank you, Panginoon, Lord. We will sing, Panginoon. Lord, praises, Lord. Lord, we will sing, I love you to you, Panginoon, God. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Lamb of God, holy and righteous,
Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. worship Jesus. Continue to worship Him in this place. Sambahin mo ang Panginoon ngayong araw na to. Today is the day that the Lord has made, and we will rejoice and we will worship Him. Barapat lang na ibigay mo sa Diyos ang pagsamba na para lang sa Kanya. We are created to worship, to worship the King of Kings and the Lord of Lords. At ngayong umaga, i-proclaim mo, i-declare mo, sabihin mo ang pagmamahal mo sa Panginoong Jesus. Mahal ka ng Diyos, pero iba din na sabihin mo na mahal mo ang Panginoon. Lord, we declare our love to you. We profess our love to you, Jesus. Because you are wonderful, O God. Because you are marvelous, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Patuloy ngayong umaga, Panginoon,
Sinasamba ka namin sa mga buhay namin. Ikaw lamang ang siyang makita. Ikaw lamang ang siyang maitaas. At ngayong umaga, anumang bahid ng kasalanan, Panginoon, kami ay humihingi ng tawad, O Diyos. Let your blood, Jesus, cleanse us. Para kami ay mga karapat-dapat, Lord, na humarap sa'yo, na dumulog sa'yo, Panginoon. At aming pong sinusuway ang gawa ng kaaway. Lord, give us that open eyes, and open ears, and open heart, willing, ready to accept and to obey your words, Lord. At ngayong umaga, Panginoon, dalangin po namin, sino man ang may sakit, may kagalingan, Panginoon. Sino man ang nangihina, may kalakasan, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Sino man, Lord, ang nanlulupaypay, Panginoon, Lord, may kalakasan na nagmumula sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya ngayong umaga, ibuhos po ninyo ang iyong presensya sa bawat buhay, sa bawat kaluluwa, sa bawat espiritu, Panginoon, ng mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Patuloy, O Diyos, ikaw ang siyang aming sinasamba at dinadakila. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pakisabi sa iyong katabi, magandang umaga sa iyo, kapatid. Amen. Sa kabila naman, Merry Christmas. Happy New Year. 8 linggo na lang. Ilang linggo na lang? Less than 10 weeks, ano? Pasko na. Praise God. Salamat sa Panginoon. Na-survive natin ang 10 buwan. Amen po ba yun? Diba? Nasa umagang ito, nandito ka. Ang daming dumaang pagsubok mula January hanggang October. Pero nandito tayo sa tahanan ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa umagang ito, we can say that God is good. Amen? God is good. And all the time. Praise the Lord. Amen? Ano man yung hamon ng buhay, ano man yung pinagdaanan mo, still, we can say, mabuti ang Diyos. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, mabuti ang Diyos sa buhay ko. Sabihin mo, mabuti ang Diyos sa buhay ko. Amen? Hallelujah. Ngayon pong umaga, ang atin pong pag-uusapan ay continuation po ito. Continuation siya ng atin pong series about faith. Amen? So nagsimula po tayo, siguro mga 2 buwan nang nakakaraan, ano? Sinimulan niyan kay Abel, 'di ba? Kung naalala po natin. And ngayong umaga tayo po ay nakarating na sa kaapu-apuhan ni Abel. At ang atin pong pag-uusapan ay si Jacob. Sabihin nyo nga po, Jacob. Ayan, praise God. Or si Jacob sa Tagalog. So Jacob is all about impartation of faith. Pag sinabing impartation, transfer. Diba? Isalin. Ibigay. Diba? I-impart. Kung ano man yung meron ka, isalin mo. Ibigay mo. Especially sa mga anak and to our generation. Balikan po natin ang Hebrews. Diyan lang po yan, yung ating series of faith. Hebrews 11 lang po yan, kung napansin po natin, di ba? So, Hebrews chapter 11, verse 21, sabi niya, by faith, Jacob, when he was dying, blessed each sons of Joseph and worship, leaning on the top of his staff. Nung si Jacob ay malapit ng mamatay, nasa banig ng kamatayan, meron siyang 3 ginawa. Pinagpala niya ang 2 anak ni Joseph na kanyang apo. Siya ay sumamba kay Yahweh at siya ay humawak sa kanyang tungkod. Sa pananampalataya, Jacob blessed the sons of Joseph. He worshiped God. Binalik niya sa Diyos ang papuri kung gaano man kahaba ang kanyang buhay. Di ba tayo? Kapag nasa bingit na ng kamatayan, lalo yung mahal sa buhay, andun yung lungkot. Tama? Andun yung takot. Nandun yung nervyos. Pero si Jacob, nasa banig na at malapit na siyang kunin ni Lord, he still worship God. Sumamba sa Panginoon at humawak sa kanyang
tungkod, kasi siya ay isang pastol eh. Yung tungkod, ano yun, yung parang pa-J, diba? Yung pa-J, yun yung tungkod. Yung rod, yun yung pamalo sa mga tupan na tinutupak. At yung staff naman, yung pa-J, pag mayroong tupan na mahuhulog sa bangin, kakalawitin niya para mailigtas. Yun po ang ginawa ni Jacob. Si Jacob ay apo ni Abraham at saka ni Sarah, na anak ni Isaac at saka Rebecca, na kambal ni Esau. Okay? So si Jacob, so nung nanganganak na yung kanilang nanay na si Rebecca, nauna si Esau, at habang pinapanganak si Esau, mayroong nakahawak sa paa ni Esau. Si Jacob. Diba? Nakahawak siya. So yun po si Jacob. At si Jacob, nagkaroon siya ng 12 anak. Sino po rito ang 12 yung anak or kapatid? Naalala ko tuloy yung kaibigan ko. Sa kakahintay ng babae, naka-12 na yung magulang niya. Diba? Di ba ganun na dati big family maraming anak. So ganun din si Jacob, 12 yung kanyang anak. Pero nung time na si Joseph ay maliit pa, siya yung bunso. Pang-11. Okay? And itong si Joseph, na kanyang pang-11, kasi may pang-12 pa si Benjamin. So nung bata pa si Joseph, dahil bunso, sinong bunso dito? Bunso. Mami na kayo. Mami na kayo. Paborito kayo ng mga magulang niya eh. Diba? Diba? Paborito ng kanyang tatay, ginawaan siya ng robe. Yung mga kuya niya nainggit, nitan lalamot, si Kato lalamot. Si Kato'y walay balong galaw-galaw to, walay panangan to. Diba? Nainggit yung kanyang mga kuya. Kaya ang ginawa ng mga kuya niya, one day sinama si Joseph. Atin na lang kayang patayin itong Joseph na to, paborito ng tatay nating si Jacob. Pero ang ginawa nila, hinulog nila sa balon, diba? At pumatay sila ng hayop. Kinuha nila yung napakagandang coat ni Joseph at inuwi sa kanilang tatay. Tatay Jacob, yung inyong paboritong anak na si Joseph, nilapa ng mabangis na hayop. Ito nga dugo yung kanyang damit. Diba? Pero si Joseph ay hindi po siya namatay. Diba? Siya ay kinuha sa balon, ibinenta. Napunta kay Potiphar, pinagbintangan, nakulong. Pero dahil, ang sabi ng Bible, and God was with Joseph. Masama yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, pero dahil kasama niya ang Diyos, pinagpala siya. Amen? Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, masama naman ang sitwasyon ng buhay mo, hindi man maganda ang trato ng ibang tao sa iyo, pero kapag nasa tama ka at kasama mo ang Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Kaya pinagpala ng Diyos si Joseph Mula doon sa kulungan, siya ngayon ay naging governor ng Egypt. Si Parao, tapos si Joseph na. Dahil sa kanyang ginawa sa Egypt, nagkaroon ng 7 years of famine sa Egypt. Si Joseph ang gobernador at pinagpahala siya. Dumating yung tagutom, walang makain yung paligid nilang mga bansa, yung Egypt sagana. Kaya yung mga karapit bansa nagpunta doon sa Egypt, pabili ng pagkain, pabili ng trigo. And one day, may mga kalalakihan na nagpunta. 11 sila. At sabi ni Joseph, parang kilala ko tong mga to Ay, mga kapatid pala niya. Ba, nagkaroon sila ng reunion sa Egypt, matanda na si Joseph. At ang sabi ng Parao, dalhin mo ang pamilya mo dito sa Egypt, doon sa Goshen, ang pinakamagandang lugar sa Egypt. Diyan kayo titira. Pinagpala ng Diyos si Joseph, yung kanyang buong pamilya, dinala niya sa Egypt kasama si Jacob. Di ba? And ating tingnan yung kanyang kwento. Genesis chapter 48, verse 8 hanggang 20. Then Israel, yung Israel po, si Jacob po ito. Okay, si Jacob yan. Hindi po ako, si Jacob yun. Then Israel saw Joseph's son and said, who are these? Siyempre, hindi niya nakilala. Ang tagal na nawala Nagkaroon na ng anak si Joseph. Sino ba tong mga to? Joseph said to his father, they are my sons, whom God has given me in this place. And he said, please bring them to me, and I will bless them. Now the eyes of Israel were dim with age, so that he could not see.
Then Joseph brought them near him, and he kissed them and embraced them. And Israel said to Joseph, I had not thought to see your face, but in fact, God has also shown me your offspring. So Joseph brought them beside his knees, and he bowed down with his face to the earth. Verse 13, and Joseph took them both, Ephraim with his right hand, and Manasseh with his left hand, toward Israel's right hand, and brought them near him. Then Israel stretched out his right hand and laid it on Ephraim's head, who was the younger, and his left hand on Manasseh's head, guiding his hands knowingly, for Manasseh was the firstborn. Verse 15, and he blessed Joseph and said, God, before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who had fed me all my life long to this day, the angel who has redeemed me from all evil. Bless the lads, let my name be named upon them, and the name of my fathers Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. Now when Joseph saw that his father laid his right hand on the head of Ephraim, it displeased him. So he took hold of his father's hand to remove it from Ephraim's head to Manasseh's head. And Joseph said to his father, not so, my father, for this one is the firstborn. Put your right hand on his head. But his father refused and said, I know, my son, I know. He also shall become a people, and he will also be great, but truly his younger brother shall be greater than he, and his descendant shall become a multitude of nations. So he blessed them that day, saying, by you Israel will bless, saying, may God make you as Ephraim and Manasseh, and thus he set Ephraim before Manasseh. So nung si Jacob ay nasa banig ng kamatayan, sabi niya, Joseph, meron kasing komedyante na Joseph halika dito. Salamat sa Panginoon dahil hindi lang kita nakita, kundi yung mga anak mo nakita ko din. Kasi for many years, ang tagal yun nawala si Joseph. Kaya yung tuwa nung tatay na makita yung anak niya ng mahabang panahon na nawala, grabe. Diba? Grabe yung feeling. Itong tatay na ito, longing siya for his son na wala sa kanya. Akala niya patay na. Pero buhay pa pala. Andito, hindi lang buhay, meron pang dalawang anak. At ang sabi ni Jacob, halika dito, Joseph, dalhin mo ang iyong dalawang anak, ang panganay si Manasseh at ang bunso si Ephraim. At ang ginawa ni Jacob, kanyang nilagay yung kanyang right hand kay Ephraim na bunso at yung kanyang left hand kay Manasseh. Which is hindi dapat. Kaya nga ang sabi ng Bible, si Joseph na-displease, nadismaya siya. Sabi niya, tatay, dapat yung right hand mo, dapat sa panganay, kay Manasseh dapat yan, at hindi sa bunso. Pero anong sabi ni Jacob? Anak, alam ko, yung panganay, magiging great nation din siya, pero yung bunso, mas greater, mas higit pa, at yung kanyang descendants ay mas marami. Pinagpala niya. Napaka-importante ng tinatawag na blessing of the firstborn. Sino po rito mga panganay? Amen? May blessing ang pagiging panganay. Kaya nga sa lumang tipan, kapag ikaw ang panganay, sa'yo ipapasa. Of course, sa ating panahon, hindi lang panganay. Lahat po tayo ay entitled sa blessing ng Panginoon. Amen? Pero nung panahon na yung panganay, dapat sa kanya ipapasa, sa kanya itatransfer yung blessing ng kanyang lolo. Pero binigay doon sa bunso, kay Ephraim. Alam mo ninyo, kung ititrace natin ang history, si Manasseh, yung panganay, siya, isa pa,
siya ang tatay o yung descendants niya, isa pang slide, yung descendants niya ay mga Americans. USA. Isa pa pong slide. Diyan naghang yung slide natin. Ayan! So yung ancient Israel, yan po yung lugar ngayon kung saan naggigera po sila. Hindi lang po 1947 ng Israel dyan. 3,000 years ago, nandyan na po sila na po ang Israel. Panahon pa nila David, panahon pa nila Solomon, panahon pa nila Abraham. Binigay na po ng Diyos sa kanila yan. So ang Manase, siya po ang USA ngayon. Sila yung salin-lahi ni Manase. Kaya nga yung pinakaunang civil war sa Amerika, sa US, sa Manassas, Texas. Hindi ko alam kung ano ang koneksyon ng Manase at saka Manassas. And yung Ephraim naman, sa trace ng history, yung mga Anglo-Saxon na sinasabi nila, or Anglo-Saxon kingdoms, mas malaki po sila. Mas marami silang naabot. Sila po ang modern day United Kingdom or Great Britain. Yung Manase, sila ang US. Yung Ephraim, na mas greater, sila po ang United Kingdom or UK. Kaya hindi ho tayo magtataka, isa pang slide, hindi ho tayo magtataka, hindi lang sa gyera na ito, tuwing nakikipagdigma ang Israel, laging nandyan, automatic, sa likod. Naka-back up lagi ang US. Tama po ba ako? Nag-issue agad eh. Nag-issue agad ang presidente ng Amerika, nandito kami sa likod ng Israel, hindi namin kayo iiwanan, makikipagyera kami para sa inyo. Lolo nila yun eh. At ganun din ang United Kingdom. Tuwing humaharap sa gyera ang Israel, naka-back up sa likod nila, US at saka United Kingdom. Maglolo kasi yan. Okay, pero balik tayo sa kwento. Yan, si Bishop ang gumawa niya na Bishop. Pero inaral ko rin po yan. Isa pa pong slide. Tingnan natin, sino ba itong ating pinag-uusapan na si Jacob? Na pinagpala ng Panginoon. Si Jacob na sumamba sa Diyos kahit na siya ay malapit ng mamatay. At nagtiwala sa Panginoon. Unang-una, si Jacob, katulad natin, hindi maganda ang background. Amen? Ang sabi ng Bible, walang matuwid kahit isa. Just like Jacob, he was a deceiver. Manloloko. Si Jacob ay manloloko. Actually, ang una niyang niloko, hindi yung kanyang tatay eh. Ang una niyang niloko, yung kuya niya. Yung kuya niyang si Esau, yung kanyang kakambal na naunang lumabas, galing sa bukid, nagsaka. Ngayon, pagod na pagod si Esau. Ito namang si Jacob, oportunista. Nakita niya yung kanyang kuya, kapatid na si Esau, agip, pagod na pagod. Narasan yan maong. Gutom, di ba? Pag gutom tayo, kahit ano kakainin natin. Itong sabi ni Jacob, Esau, gusto mo ng pagkain? Grabe ba? Sino pang gutom na dito? Gusto mo ng pagkain? Alam ko, pagod ka. Gusto mo ng pagkain? Sabi ni Esau, sige. Pero sa isang kondisyon, ibibigay ko sa iyo itong isang mangkok ng munggo, di ba? Kapalit ng iyong pagiging panganay. Grabe ano? Alam kasi ni Jacob na mayroong pagpapala yung pagiging panganay. Ito naman si Esau, dahil sa gutom, kanyang isinuko ang kanyang pagiging panganay sa pamamagitan ng isang mangkok. Balatong. Masamsamit sa balatong. Diba? Ibinigay. Sinuko yung pagiging panganay dahil lang doon sa pagkain. Si Jacob naman, oportunista, kinuha niya. He deceived his twin brother. Pangalawa, he deceived his father Isaac. Dahil nung si Isaac ay malapit na ring mamatay, malabo na yung mata or bulag na, yung paningin niya yung pandinig niya ay, yung ang tawag dito, bingi na, agla makarangal. Diba? Hindi na masyadong makarinig. Tinawag niya ngayon si Esau, kasi si Esau yung panganay eh. Esau, halika dito, i-release ko na yung blessing sa'yo. Eh ang problema, si Esau mabalahibo.
Si Jacob naman, katulad ni Elder Eric Maquines, di ba? Ang ginawa ni Jacob, pumatay siya ng hayop at yung balat ng hayop ginawa niyang damit. At nung tinawag siya nung kanyang tatay, lapit ka dito. Pagkahawak ni Isaac, kasi bulag na eh, pagkahawak ni Isaac, parang iba. Parang si Esau, pero parang iba. Di ba? Balahibo eh. At ang sabi ng tatay niya, Esau, ikaw ba yan? At sumagot si Jacob na nagpanggap, tatay, ako po. He deceived his father para lang tanggapin yung pagpapala, yung blessing na dapat sa kuya niya, pero dinisib niya, niloko niya, tinanggap niya. He deceived his father, he deceived his father-in-law. Yung kanyang, anong tawag doon sa taga sa ano, basta father-in-law, tatay ng asawa niya. Actually, dalawa yun na magkapatid. Niloko din niya. So yung buhay niya ay punong-puno ng panloloko. Mula nung siya ay bata, nang loko na siya. Niloko niya na yung kapwa niya. Lalo higit niloko niya na yung pamilya niya. At yung panlolokong yon, nagdulot ng kabalisahan, nagdulot ng kaaburiduhan, nagdulot ng hindi maganda sa buhay niya. Amen? Hindi maganda. Takbo siya ng takbo eh. Diba? Hinahabol siya ng kuya niya. Sino ba ang matutuwa na yung blessing mo ay kinuha ng kapatid mo? Nagalit yung kuya niya. Hinahunting siya ng kuya niya. Asan ka na, Jacob? Papatayin kita. Anong ginawa mo? 2 beses mo na ako niloko. All his life, nagtatago. Tumakbo siya eh. Actually, kung bakit siya nandun sa father-in-law niya, nagtatakbo siya eh. Hinahabol siya ng kapatid niya. Galit na galit sa kanya. Puno ng panloloko, nagdulot ng hindi maganda sa kanyang buhay. And one day, pagkalipas ng mahabang panahon, nabalitaan niya, hinahanap siya ng kanyang kapatid. At nabalitaan niya, hindi lang siya hinahanap, mayroong 400 na sundalo yung kanyang kapatid. At ang ginawa ni Jacob, kanyang hinati yung kanyang pamilya. Pag na-meet ko yung kuya ko at kapag pinatay itong grupong ito, at least may makakaligtas. Ganun yung kanyang plano. So papunta siya doon sa meeting place kung saan magkikita silang muli ng kanyang kuya. Takot na takot siya. Kabado siya dahil sa kanyang mga ginawa, sa kanyang buhay na hindi maganda, na mga panloloko. Nag-aborido, nagka-problema. And nung gabi, bago niya ma-meet yung kanyang kuya, napunta siya sa isang lugar na ang pangalan ay Peniel or Penuel. The word Penuel means face of God. Mukha ng Diyos. Kami sa Master's Commission, meron kaming Coram Deo. Di ba? Coram Deo means face to face with God. So doon sa Penuel, meron siyang na-meet na isang mama. At itong mamang ito, ang sabi ng Bible, isa pa, he wrestled. Nakipag-wrestling. Sino bang mga wrestler dito? UFC. Boxing ba yun? Pacquiao, boxing eh. Pero ito nakipag-wrestling siya sa angel. Yes, deceiver siya. And yung pang-deceive niya, yung lahat ng ginawa niyang kasalanan, bumalik lahat sa kanya yon. And siya ay pagod na, sawa na, diba, sa kanyang buhay na hindi magandang naging epekto. And ngayon, gusto niyang ayusin yung kanyang buhay. Pero sa lugar na yon, na-meet niya ang angel. Diba? At ito ay hindi lang basta angel, it's an angel of the Lord. Alam naman natin na si Jesus Christ ay wala pa sa Old Testament. Tama po ba? Kaya wag niyo hong banggitin si Jesus sa Old Testament. Wala pa po si Jesus sa Old Testament. Siya po ay nasa New Testament. Pero nagpapakita na siya minsan in a form of an angel. Special angel, the angel of the Lord. We call it Christophany. Diba? Pagpapakita ng ating Panginoon. So itong angel na ito ay nakipag-wrestling si Jacob. Nakipag-wrestling, magdamag. At silang dalawa ay pagod na pagod na.
At ang sabi ng angel, pwede ba bitawan mo na ako? Nung sabi ni Jacob, no. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Amen? Amen? Ganon din sa buhay natin, di ba? Ano yung mga nire-wrestling mo sa buhay mo? Ano yung mga ino-overcome mo sa buhay mo? Marahil ito ay bunga ng kasalanan na gusto mo na, Lord, gusto ko nang magbago. Lord, tama na itong pattern ng mga sumpa sa buhay ko. Ganon si Jacob, nakipag-wrestling all night long. Pagod na pagod. Sabi ng angel sa kanya, tama na. Dugala. Tama na. Let me go. Kasi magmamadaling araw na eh. Let me go. Pero anong sabi ni Jacob? No, hindi kita bibitawan. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpala. Amen? Mga kapatid, huwag kang bumitaw sa Panginoon. Amen? Ano mang sitwasyon ng buhay mo, ano man ang nire-wrestling mo ngayon, huwag kang bumitaw sa Panginoon. Ano mang sitwasyon yan, huwag kang bumitaw. Determinado siya. Panginoon, sawa na ako sa buhay ko. Yung buhay ko ng panloloko, hinahunting ako, hinahabol ako, wala akong kapahingahan. Panginoon, sawa na ako at nandito ako ngayon. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Ang ginawa ng anghel, pre, pagod na rin. Ewan ko kung pagod na yung anghel. Kasi pag-wrestling buong gabi. Kayo ba makipag-wrestling, makipagsuntukan ba naman kayo kay Pacquiao? Diba? Kung sa atin yon, gaano kaya kalakas si Jacob? Ang tanong, gaano kalakas yung angel? Mas malakas. Kung si Lord pa yon, mas malakas. Diba? Buong gabi nakapag-wrestling, nung ayaw bitawan ni Jacob, ang ginawa ng angel, tinapik lang niya. Tinapik lang. Napilay si Jacob. Nung tinapik, napilay si Jacob. Number 3, Jacob was lame but blessed. Sawa na siya, ayaw ko na, pagod na ako sa ganitong buhay. Gusto ko nang magbago. Nakipag-wrestling siya. Tang sabi, hindi kita bibitawan hanggat hindi ba ako pinagpapala. So, tinapik siya. Apilay. Mangkidi. Ito si Jacob. Apilay siya eh. The Lord broke his self-strength. Yung lakas niya makipag-wrestling eh. Pero isang tapik lang, pilay siya. Anong sabi ng Bible? Then the man asked him, what is your name? Tinanong siya, sige, bitawan mo na ako. Tapos tinapik siya. Hindi tayo bitawan, hanggat hindi mo pinagpapala, tinapik. Ang tinanong ng angel sa kanya, ano pangalan mo? Sa tingin ninyo, hindi alam ni Lord yung pangalan niya? Sa tingin po natin, hindi kaya alam ng Diyos yung pangalan ni Jacob? Alam ng Panginoon yon, pero bakit tinanong ng angel kung ano yung pangalan niya? Pangalan lang naman eh. Ba't kailangan pang tanungin? Pagpapalain lang naman, bakit kailangan pang tanungin? Why? Because it is a question of redemption. Redeeming. Pagtubos. Bakit? Kasi nung unang tinanggap ni Jacob yung blessing sa pamamagitan ng panloloko. Tama po ba? Anong sabi ng tatay niya? Esau, ikaw ba yan? Opo. Nagsinungaling siya sa tatay niya. He received the blessing out of lying, out of deceit. Kaya ito, restoration. Itinama ng Lord. Jacob, anong pangalan mo? Sumagot siya ng tama. Ako po si Jacob. Yung blessing na natanggap niya sa tatay niya, yes, na-bless siya, na i-transfer sa kanya, kaya lang out of deceit, dinisib, hindi maganda naging epekto sa buhay niya. At ngayon, ang sabi ng Panginoon, simula sa araw na ito, yung blessing ko na ang ibibigay ko sa iyo para umayos yung buhay mo. Amen? Kailangan natin ng blessing ng Panginoon. Kaya yung lugar na yon, tinawag na Peniel. Sabi niya, I saw the face of God and yet my life was spared. Buti hindi ako namatay. Nakita ko ang mukha ng Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon, natagpuan ka. Sabi mo sa katabi mo, salamat kay Lord, natagpuan ka niya.
Sabi mo, salamat kay Lord, natagpuan ka niya. Kapatid, hindi mo natagpuan si Lord. Natagpuan ka ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, darkest moment man yan, natagpuan ka ng Panginoon. Thank God. Amen. Ganyan si Jacob eh. Yes, pilay siya habang buhay eh. Pero pinagpala siya. The Lord restored His blessing. Amen? Ganon din sa buhay natin. Anumang sumpa ang nilagay ng kaaway sa buhay mo, God is a God of restoration. Amen? Kung ninakaw man ng dyablo ang kaligayahan mo, ang kapayapaan mo, ang health mo, o anumang ninakaw ng dyablo sa'yo, kayang ibalik ng Panginoon ngayon yan. Amen? He is a God of restoration. At ang sabi ng anghel, Jacob palang pangalan mo, ang ibig sabihin niyan, manloloko. Simula ngayon, hindi ka natatawaging Jacob, ang pangalan mo na ay Israel, the warrior of God, the prince of God, the blessed nation, a blessed man. Amen? Ganon din tayo. Ganon ka din. Pinagpala ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo ulit, pinagpala ka ng Panginoon. Amen? 4 na leksyon sa buhay ni Jacob. Number 1, you are never right to do wrong. Hindi pwedeng maging tama yung ginawa mong mali. Ganun lang kasimple. Si Jacob, akala niya siguro, blessing na, blinas ako ng tatay ko. Sa akin in-impart yung blessing. Pero ang naging result sa kanya, hindi maganda. Naging balisa siya, naging aburido siya. Feeling niya, hinahabol siya lagi. Yun ang naging result sa kanya. Mga kapatid, we are never right to do wrong. Kung mali, ay mali. Lalo na sa ating panahon, we need to stand up for what is right. Amen? Ang mundo ngayon, ang daming finifeed. Finifeed sa mga anak natin. Finifeed sa mga apo natin. Finifeed sa atin. Tayo mga Kristiyano, okay lang yan. Mas mabuti nang i-correct mo, i-rebuke mo, kaysa yung taong yan, lalo mahal mo sa buhay, pupunta sa impyerno. Amen? Kung magalit sa'yo, bahala sila. Importante, itinama mo sila. Amen? Importante, kung nagbago sila, punta sila sa langit. Ay kung hindi, sila nang bahala. Amen? Ang salvation natin, laging personal. Lagi kong sinasabi ito, paulit-ulit kong sinasabi ito. Hindi porket pastora, pastor, worker, leader, ang kapatid mo, ang nanay mo, ang tatay mo, ligtas ka na, hindi po ganun. Haharap ka sa Diyos, hindi bilang isang pamilya, hindi bilang isang church, kundi ikaw at ikaw lang. Amen? Kung mali. Anong sabi ng Jeremiah 22:3? This is what the Lord says, do what is just and right. Gawin ang tama at nakakalugod sa Panginoon. James 4:17, so whatever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Alam mo na nga mali. Alam mo na nga may asawa. Papatulan mo pa. I-reply mo pa. Diba? Alam natin kung ano yung mali eh. Mag-register sa spirit natin yun, di ba? Yung conscience natin, direct connection, nilagay ng Diyos yan eh. Kapag ginawa mong isang bagay at biglang may ting, alam mong mali yun. Galing sa Diyos yun eh. Pero kapag tinuloy mo, laging may consequence ang lahat ng bagay. Amen? May pagpapatawad. Yes, I know. Pero lahat ng bagay, laging may consequence. Nakakatuwa. Andito kasi siya, pero hindi ko nababanggitin yung pangalan niya. Kuya, may naliligaw sa akin. Pero, ang una niyang tanong, born again ka ba? Kaya niyo ba yon, mga dalaga? Cute kasi. Pogi talaga. Kamukha ni Pastor Stephen eh. Pogi kasi, may kotse, mayaman. Ang tanong niya, born again ka ba? Kasi pag hindi born again, ekas ka agad. Kapag hindi born again, it's a no-no, it's a no deal. Grabe ano? Bilang pastor, tuwang-tuwa ang puso ko nang marinig ko yon. Kasi may mga kabataan pa pala, may mga tao pala, may mga Kristiyano pa pala na handang manindig sa katotohanan na kung yung mali ay mali at yung tama ay tama. Ganun lang kasimple. Safe. Safe ang next generation ng mga Kristiyano kasi may mga ganong tao na kayang manindigan sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Amen?
Alam ko, dadalhin nyo sa church. Very good yon. Pero sana yun ang unang requirement. Mga magulang, bilhin nyo sa mga anak nyo, lalaki man o babae, mga anak, pag nanligaw kayo, magpaligaw kayo, number 1 requirement nyo, born again. Security natin yun. Diba? Security natin. Kapag hindi born again, I've been in the ministry for the past 20 plus years. Born again ako since 1998 eh. Ang dami ko nang nakita, kahit pa nagpapaawit, kahit pa worship team, nung sila ay nagpakasal sa hindi Kristiyano, nawala sila sa Panginoon. Ang dami na naming kilala. Huwag na ho kayong sumunod. Amen? Hallelujah. Hinga muna tayo. Praise the Lord. Praise God. Hindi pwedeng maging tama yung mali. Mali na nga yung source eh. Di ba? Kapag ang gripo, madumi yung source, maliligo po tayo. Iinom po tayo. Hindi po. Di ba? Pero kung malinis, thank God. Sarap mag-shower. Sarap maligo. Number 2 na lesson. You will reap what you sow. It is a universal principle. Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano, merong universal principle of reaping and sowing, of giving and of receiving. Tama po ba? Kapag nagbigay, ikaw ay makakatanggap. Pag may tinanim, ikaw ay may aanihin. Kaya nagagalit yung kapitbahay mo eh. Yung santol nila eh, porket na sa bakuran mo, kuha ka ng kuha eh. Meron tayong kasabihan eh, ako ang nagtanim, iba ang umani. Ako ang nagluto, iba ang kumain. Si Jacob, anong tinanim niya? Panloloko. Niloko niya yung kuya niya, niloko niya yung tatay niya, niloko niya yung father-in-law niya. Anong kapalit? Niloko siya ng mga anak niya. Can you imagine? Yung pinakamamahal na anak mo, pinaniwalang patay na. Can you imagine the heart, the sadness, yung tatay na yon, ba? Nirip niya. Ano ba yung rip sa Tagalog? Inanin niya. Inanin niya yung tinanim niya. Sabi ng Galatians 6:7, do not be deceived, God is not mocked. Hindi natin maluloko ang Diyos. Pwede mong lokohin yung katabi mo, lokohin mo yung asawa mo, lokohin mo yung kaibigan mo, yung best friend mo, yung pastor mo, pero si Lord hindi natin maluloko. For whatever one sow, they will reap. The point is this, sabi ng Corinthians, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Gusto nyo ba ng blessing sa buhay nyo? Amen? Financial blessing, financial breakthrough, anumang blessing yan, kapatid, kailangan mong magtanim. Taniman mo yung pagpapala mo. Ang daming ating testimony, di ba? Kapag ano po yun yung every January, Pastora? First fruit. Ang daming testimony ng first fruit. And yet, marami pa rin hindi tayo naniniwala sa first fruit. Yung ating sekretary sa Dagupan, kumari ko, tagal na walang anak yon si Ate Maris. More than, siguro, dekada na wala siyang anak. Nagtanim sa first fruit. Nagkaanak. Dalawa pa. Inaanak ko yung bunso. Diba? Taniman mo yung blessing mo. Hindi pwedeng tumanggap ka ng hindi mo tinanim. Hindi pwedeng umani ka ng hindi mo naman tinanim. Amen? Taniman natin yung mga bagay sa buhay natin. Magtanim tayo. Magtanim ka ng kabutihan, babalik sa'yo kabutihan. Magtanim ka ng kasamaan, babalik sa'yo kasamaan. Anong ating itatanim? Kabutihan. Amen? Pagmamahal, pag-uunawa, pagpapatawad. Sabi ng Bible, whoever sows injustice will reap calamity. Grabe, ano? Kapag may injustice pala, calamity pala. Hindi pala maganda ang mangyayari. Kaya mga kapatid, magtanim tayo. Amen? Sabi sa atin mo, magtanim ka. Magtanim ka ng kabutihan, ng pag-ibig, ng kababaang loob, ng pagpapatawad. Amen? Because you will reap what you sow. It's a universal principle. Kristiyano ka man o hindi, mayroong giving and mayroong receiving. Mayroong sowing and mayroong reaping. Si Jacob, ganun nangyari sa kanya. Hindi maganda yung kanyang tinanim, umani rin siya ng panloloko. Number 3, na lesson kay Jacob, ito yung maganda kay Jacob. Tinawag niya yung mga anak ni Joseph, pinagpala niya, sumamba siya, and humawak siya sa kanyang tungkod. Hindi lang humawak, ano ba yung lin? Gumanon siya, sumandal sa kanyang tungkod.
Ang pagsandal sa tungkod, ang ibig sabihin nun, pagtitiwala kay Lord. Kasi yung shepherd's staff, gamit yun ng pastol. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd. So si Jacob, parang sinasabi niya, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Lord, yung buong buhay ko, ginugol ko sa ganitong bagay. At ngayon, Panginoon, malapit na ang aking kamatayan. Una, sasamba ako sa iyo. Pangalawa, magtitiwala ako sa iyo. Ipagkakatiwala ko yung buhay ko, ipagkakatiwala ko yung aking pamilya. Yun ang ginawa ni Jacob. Ang sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. We need to trust God fully. Amen? Buong puso. Hindi ka lang magtitiwala kay Lord kung maganda ang sitwasyon ng buhay mo. Yung blessed na blessed ka, Lord. Blessed na blessed ako ngayon. Dami kong ganito, dami kong achievement. Lord, nangyari sa akin to, sinagot mo yung prayer ko. Lord, I will trust you. Eh kung dumaan yung problema, dumating yung mga pagsubok, ang daming due date. Di ba? Magtitiwala ka pa rin kaya. Ha? May sakit, may cancer. Alanganin na yung relationship, magtitiwala pa rin kaya tayo. Anong sabi ni King Solomon sa Proverbs? Trust in the Lord with what? With all. Sabi nyo nga, all. Diba? Hindi some. Hindi konti. Hindi kalahati. Kundi buo. Buong puso. Ibig sabihin nun, desidido ka na magtiwala sa Panginoon. Ano man ang mangyari, magtitiwala kay Lord. And lean not on your own understanding. Diba? Kasi minsan, nagtitiwala tayo sa ating sarili. Itong problemang ito, kaya ko na to. Matalino naman ako eh. Itong problemang ito, kaya ko na to. Magaling naman ako eh. Meron pa nga akong PhD. Ano ba? DBD. MD. At ng D, di ba? Pero you trust the Lord. Sabi niya, in all your ways acknowledge Him. It speaks of submission. Diba? Pasubmit ka kay Lord that the Lord will direct you. And sabi niya, He will direct your path. Amen? True prayer, true prayer. Sabi ng preacher na narinig ko, prayerlessness is a sign of pride. Sabi ng isang pastor. Yung isang sumisikat na pastor ngayon na ginagamit siya sa body of Christ. Kalimutan ko na yung pangalan niya eh. Pinuntahan yun sa South na nakaraan. Sabi niya, prayerlessness is a sign of pride. Kasi hindi ka na nagpipray. Nagtitiwala ka na lang sa galing mo, sa sarili mo. But, si Jacob, he trusts God fully. Magtiwala ka kay Lord, 100%. Sabi niyo nga po, 100%. And lastly, na lesson sa buhay ni Jacob, affirm God's blessing upon your children. Amen? Kinakanta natin yung the blessing eh. Diba? To my children, and lahat, diba? Yung salinla, yung descendants mo, mag-affirm tayo. Yung words natin is power. Diba? Marami kasi ginagamit yung word parang wala lang. Walang kwenta. Pero kung ating titingnan, God created everything out of nothing through His words. Diba? May power yung word natin. So tayo din, lalo po sa mga magulang, we speak blessing to our children. Amen? Bungar na lang, bambaga mo ni, bungar ka talaga. Wagang bungar ka. Ang kailangan babago, bungar ka. Sabi ng Psalms, behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Grandchildren are the crown of the age, and the glory of children is their fathers. Isaiah 54:13, all your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Biblical yon. Kaya nga merong transference. Kaya nga merong pagbibless, pag-uunat ng kamay, paglilay hands. Mga nanay, mga tatay, mga lolo, ilay hands po natin yung mga anak natin, yung mga apo natin. Di ba? Kahit na ano pa yung ugali niyan, kahit matigas ang ulo, you declare. Lalo pag tulog, yung anak mong barumbado, matigas ang ulo, ikaw paglaki mo, magiging pastor ka. Amen? Magiging leader ka, magiging pastora ka, magiging doktor ka, magiging engineer ka, magiging businessman ka, magiging presidente ka ng Pilipinas.
Yun ang i-declare natin. Amen? Hindi yung mga negative words. Diba? Wala kang patutunguhan. Hanggang dyan na lang yung buhay mo. Sinumpaha ka. Let us reverse the curse. Let us reverse the curse. Simula ngayon, we speak blessing to our children. Amen? We speak blessing to our children. Lagi nyo silang isama sa church, mga nanay, mga tatay. Huwag nyong iwan yung mga anak nyo sa bahay. Kahit makukulit yung mga yan, magugulo sila. Nung bata tayo, magulo din tayo eh. At least sa church sila magulo. Oh, di ba? Sa church. Kami, nang bata kami, never kaming hindi umaten ng Sunday. May naalala pa nga ako, si mama ko, iniiwan ako, umiyak ako. Alam niyo yung pamboat, yung motorboat? Umiyak ako na, umatungal, malayo na. Bumalik. Para lang makasama sa church. Laking church po kasi ako. Tayo, dalhin natin. Huwag nating ipadala ang ating mga anak sa church. Kasama mo na dalhin yung mga anak mo sa church. Para sila ay lalaking may takot sa Panginoon. Amen? At i-bless natin sila. I-declare natin lagi sa buhay nila, pagpapala yung buhay mo, pagpapala yung buhay mo, pagpapala yung buhay mo. Just declare and declare and declare good things. Lalo, ang salita ng Panginoon, ang i-declare mo sa mga anak mo. Amen? Amen? Hallelujah. At alam ko, pagpapalain ng Diyos, di ba? Through our words, through our blessing, we i-impart natin. I-bless mo lang. Kahit na ano pang ugali niyan, basta i-bless mo lang. Pagdating sa school, binubully yan eh. Kung sa school, bully na, negative na, sa bahay, negative pa. Makaalis na nga sa impyernong bahay na to, sabi nung anak. Sabi nung teacher, impyernong bahay. Bakit? Kasi doon sa bahay, nandun yung demonyo at saka demonya. Sabi kasi nung tatay sa asawa niya, ikaw na demonya ka. Sabi naman nung nanay, ikaw na demonyo ka. Ikaw na demonito kang anak. Let's declare positive words. Life to our children, to our grandchildren, to our family. And we can reverse the curse. Amen? Sa Bible, sabi nung hari, ano ba pangalan nun? Yung may donkey? Kalimutan ko na yung pangalan niya. Sabi nung hari, tinawag siya, propeta siya eh. Halika dito, Absalom. Hindi si Absalom, hindi, yung propeta. Tinawag siya, halika dito, sumpain mo ngayong Israel. Sabi nung hari, ngayon, papunta na ngayon itong propetang ito. Sakay ng kanyang donkey, papunta siya doon, hindi makatuloy-tuloy yung propeta kasi mayroong anghel na nakaharang. Pinalo niya yung donkey niya. Yung donkey niya, bakit? Nagsalita yung donkey. Dalawang hayop sa Bible na nagsalita, yung ahas sa Garden of Eden at saka itong donkey. Bakit mo ako pinapalo? Yun pala yung donkey, nakita niya yung angel nakaharang sa daan. Diba? Anong sabi ng propetang yon? Hindi ko pwedeng sumpain ang pinagpala ng Diyos. Amen? Nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, pinagpala ka na ng Panginoon. Amen? At walang anumang sumpa ang pwedeng makakapasok sa buhay mo, sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo. Kasi pinagpala ka na. No curse can override God's blessing in your life. Pero matuto tayong sabihin. We speak life, we speak the word of God into the life or the lives of our children, of our grandchildren. Amen? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. At punta ho tayo sa ating family. Kasama na rin yung communion natin. Napaka-importante po ng speaking blessing. Alam po ninyo, tingin po kayo sa akin, meron po akong lola, hindi po yung mother ng tatay ko. Mayroon po akong lola na nung sila ay dalaga, meron silang kasintahan. At yung kasintahan ay parang inagawan, parang ganun. So itong dalawang panig na ito, parang ito yung boyfriend, parang palitan sila, magkaibigan sila. And sa pagkakatanda ko ng kwento ng mga lola ko, they curse each other. Sinumpa nila ang bawat isa. Alam ho ninyo, sorry to say pero doon sa mga anak ng lola ko at anak nung kabilang side, hindi maganda ang naging resulta ng mga anak.
May mga mute. Yung iba ay, hindi maganda naging resulta. Isa lang ang medyo nag-ayos-ayos yung itsura niya. Ibig sabihin, may power pala yung word. May power pala yung word. How much more sa family natin? I don't know kung ano yung sumpa na naisabi sa atin ng magulang natin, naisabi ng ibang tao, but it's time for us to redeem that. Lalo yung mga magulang na nandito. I-redeem natin, i-reverse natin yung curse. Alam naman natin, sa dugo ng ating Panginoong Jesus, sa kanyang katawang nabayubay sa cross, lahat ng sumpa ay tinubos na ng Panginoon. He overturned that curse. Ngayon, sabihin mo na lang, speak mo na lang. Sige po, tayo ay lumapit sa mga kapamilya natin. Andyan yung mga anak natin, andyan yung mga apo natin. I-gather natin sila. At habang binibigay na po yung communion, hallelujah. Lord, bless the cup and the bread. Lord, as we receive this, we are breaking strongholds. We are breaking demonic strongholds in our generation, in our descendants, God. Whatever uttered negatively ng ibang tao or even membro ng pamilya, Lord, we uproot every root of curse in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sige po, harap tayo sa mga anak natin. Andyan yung mga magulang, andyan yung mga lolo, andyan yung mga lola. Sige po, punta po tayo. Kung wala po dito, punta po tayo sa mga e-life leaders natin, sa mga pastors natin. And i-release natin. Kayo mismong mag-declare. Kayo mismong mag-declare. Or baka mayroong naisabing sumpa sa inyo, sabihin niyo po sa inyong mga magulang, nanay, tatay, lolo, lola, naalala mo ba, sinabi mo sa akin to, pahingi po ng tawad. Patawad po, patawarin niyo na rin po ako. There is power in breaking. Diba? There's power in declaring. Mag-declare ka ng maganda sa buhay ng anak mo. Buhay ng apo mo. Mahaba ang buhay niya. Pinagpala ang buhay niya. Magiging successful siya. Come on. Kayo lang po makakagawa niyan. More than us, the pastors. Kayo po na isang pamilya. Just like Jacob, he blessed his grandchildren. He blessed his children, speaking words of power, positive words, words of life. Just declare it. Just declare it. Hallelujah, hallelujah. Oh, shakaya raba sukuyo robo shande. Holy Spirit, intervene right now. God is speaking to me right now. Nangungusap ang Lord sa akin. May nakikita akong mga pusong basag. May mga pusong durog. May mga pusong may kadena, may tinik. At ngayon, inaalis ng Panginoon yan. As you speak life, as you speak forgiveness, inaalis ng Panginoon yan sa puso ng mga anak natin, ng pamilya natin, ng mga apo natin. And healing right now, and forgiveness right now is flowing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Shaya Rabba Sukuyo Robo Shande. Holy Spirit, right now, take your place. Lord, ipakita mo ang kasalanan sa amin. Lord, ipakita mo, Panginoon, yung sumpa na naibitawan sa amin. I-remind mo sa amin, Panginoon, ngayong umaga. And by the blood of Jesus, we are cleansed. And by the body of Jesus, we are healed. Spiritually, financially, emotionally, mentally, we are redeemed by the blood of the Lamb. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ipanalangin po natin ang ating pamilya. Ipanalangin niyo po ang inyong mga anak. Ikaw anak, magiging pagpapala ka. Ikaw anak, maglilingkod ka sa Panginoon. Ikaw anak, mahaba ang buhay mo. Ikaw anak, andyan ang proteksyon ng Panginoon sa'yo. Nandyan ang pabor ng Panginoon sa'yo. Magiging successful ka dahil kasama mo ang Panginoon. Just like Joseph, hindi man maganda ang nangyari sa buhay niya, but the Bible says, the Lord is with him. Kasama niya ang Diyos. At dahil kasama ng Diyos ang pamilya mo, magtatagumpay ka at pagpapalain ka. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for blessing my family.
Lord, I reverse every uttered curse in my family. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Atin pong itaas ang tinapay, simbolo ng katawan ni Jesus na bayubay sa cross ng Kalbaryo. And by His stripes, we are healed. Anumang hurt yan, pinagaling na ng Panginoon. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Atin pong kainin ng tinapay. Ating itaas ang saro, tanda ng dugo ng ating Panginoong Yesus na nabuhos sa cross ng Kalbaryo, at sa kanyang dugo mayroong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nilinis niya, hinugas niya, na ikaw na dating sinumpa, ngayon ay pinagpala na ng Panginoon. In the same way, after supper, He took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sa atin pong inumin ng saro. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's worship Him. He is worthy to be praised. Atin pong kunin ang ating mga tithes and offering. Today, we will break the bondage, the yoke of poverty in our family. Hindi natin papayagan na yung kahirapan ay magtutuloy sa buhay ng mga anak natin, sa buhay ng mga apo natin, sa buhay ng salinlahi natin. Tinubos na ng Panginoon ang finances natin. As we obey the Lord, trust God with your finances. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang financial mo. And the Lord is able and faithful to bless you. Sige, ating itaas sa Panginoon ang ating mga kaloob, ang ating mga tithes. Lord, as we pay our tithes and give our offerings, Lord, we are breaking the bondage of poverty in our family in the name of Jesus. Mula sa ugat ng kahirapan, hinuhugot namin, sinisira namin sa pangalan ni Jesus. And right now, we speak abundance in Jesus' name. We speak blessing upon blessing, overflowing blessing, Panginoon, sa hapagkainan namin, Panginoon. Overflowing blessing, Panginoon, sa mga bulsa namin, sa trabaho namin, sa finances namin. As we obey, Lord, to your command, you will open up the heavens and pour out your blessings in our lives. Salamat, Lord. Tinubos mo na, Panginoon.
Lord, ang finances po namin, ang financial po namin. And Lord, we will receive breakthrough, Panginoon, sa buhay namin, sa pamilya namin, sa mga anak namin, sa mga apo namin. Ito pong aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo pang magbigay ng ating kaloob sa Panginoon. Ayan. Taniman mo ang pagpapala mo. Taniman mo ang kaligtasan ng pamilya mo. Taniman mo ang blessing ng Lord sa buhay mo at sa salinlahi mo. Praise God. Amen. Glory to God. Are we blessed? Amen. Amen. Ayan. May the blessing of God be upon us and our children. Amen. So, meron po tayong online giving. Ayan, naka-flash po sa ating screen. If you opt to give your tithes online, meron po tayo sa GCash. Ayan. Next po sa ating mga announcement, ang ating pong prayer meeting, tuloy-tuloy pa rin po yan every Friday. And ang anointing service naman po, every last Friday of the month, dito po sa ating sanctuary, every 6 to 7:30. At sa last Friday naman po ay 5:30 p.m. Next. Alright, this is our Champ Sunday. So, nung nakaraang 2 araw po, ay nangyari po ang ating Arise and Shine. And God moved mightily in the province, not only of Pangasinan, but the whole region of Region 1. And mamaya po ang ating Set Us Ablaze, ayan, para po sa ating mga kabataan. Mayroon po tayong 100 slots pa po dahil mayroon na pong 1,500. Ayan, na nag-register ng mga kabataan para sa ating Set Us Ablaze. Mamaya po yan, 2:00 ng hapon sa Lyceum. So, ngayon po, nagdagdag po sila ng 100 pa po na slots para sa Kalasyaw. So, wag po ninyong palalampasin, ayan, itong experience na ito because minsan lang naman magpunta rin dito ang ating River Life Church, ayan. And buong Pangasinan po ulit yan. And next, we have our Men's Dinner Fellowship. Mamaya na po yan, dito po sa ating HOP Garden, 6 p.m. po. Kaya po sa ating mga tatay, magpunta po tayo dito para po tayo ay maki-fellowship sa ating mga kapwa-tatay. Ayan, meron pa po ba? Alright, we have our young professionals. Let's get sporty, alright? So, yung mga mga marunong mag-badminton, volleyball, basketball, ayan. May mangyayari po na Sports Olympics. Wow, Olympics, ayan. Okay, sa November 19, 2023, 2:30 p.m. po. So, in the next 2 weeks na po yan. And to be announced po ang place. Ayan. So, keep in touch. Stay tuned para po sa ating place. Alright, meron pa po ba? Okay, so meron po tayong panonoorin. Ayan. Jesus reigns. Alright. So, sa November 27 po yan, Monday, last week of November. So, wag po natin kalilimutan na tayo po ay magpunta sa Jesus reigns. So, dati November 30 po, ngayon November 27 na po para long weekend. Alright. Okay, panoorin po natin. Alright, so that's it. Our Jesus Reigns, November 27 po, 1 p.m. po yan sa Narciso, sa Lingayen po. Ayan, thank you so much. Meron pa po ba? At
bago ko po makalimutan, dapat white shirt po o yung Jesus Reigns na damit ang atin pong isuot dyan. Okay, ang atin naman pong birthday and wedding celebrants. Ayan, for November. Meron po ba dito magbo-birthday o mayroong wedding anniversary ng November? Okay, wala po. Ako lang po ba? Charot. Ayan, si nanay. Ayan. Meron pa po ba may birthday? Yan, may birthday, may anniversary. Ayan. Si Kuya Andrew daw. Ayan. Ate Aiza. Anniversary Manaya. Oh. Ayan, si Kuya Jamil. Ayan, birthday. Magka-birthday pa. Ay, magka-birthday month pala kayo ni Ate Kim, ha? Kuya Kirby. Ayan, Tatay Curbs. Tatay Curbs, happy birthday po. Wala yata sila, okay? Sino may... Ay, anniversary. Ito, yung mga Francisco dyan. Alright. Ate Tin, ayan. Meron pa po ba? Wala na po. Okay, tinatawagan ko po si Elder Eric to pray and declare blessings sa atin pong mga my birthday and my anniversary this November. Sorry na po. Signs of aging po, nakalimutan ko. Okay, so, kailan ang birthday, Ading? November 22. November 22, alright. Kayo po kailan ang anniversary? Birthday anniversary. Ay, birthday anniversary! Pak na pak! Ay, agap mang ingal ko, no? Ay, sorry. November 20. Birthday tan anniversary lang man. Ay, wow, perfect. Next ate, ano, kailan? Wedding anniversary is 21. Yes, wag kasanuran. Alright, si nanay po. Kailan po ang birthday, nanay? November 2, 80 years old. Wow, 80 years old. Praise God! Glory to God. Ayan. Next po, kayo po, nay. November 2. November 2, tapos na rin. Alright. Happy birthday po. Ikaw, baby. November 2 din. Wow, no, ang dami may birthday ng November 2. Yes, ate. November 28. 28. Ayan, November 28. Alright, happy birthday po. Ay, oo nga pala si Kuya Jamil. Ayan, halika dito. Wala kang takas, Kuya. Kailan birthday mo? 29. Wow, November 29. At kung November 29 po si Kuya Jamil, November 30 po ako. Ayan, praise God. Sige po mga kapatid, let's pray for them. Ating iunat po ang ating mga kamay. Praise be unto you, Father. Praise be unto you, Jesus. Praise be unto you, Holy Spirit. Lord, we lift up to you our brothers and sisters who are celebrating their birthdays and their wedding anniversary. Lord, sa mga magba-birthday, O God, we pray, we ask for your presence, your protection to be upon them and their families. Prosper them in every aspect of their lives. Prosper them, O Lord, sa kanilang studies or sa kanilang work, sa kanilang business. And Lord, may their lives be a living testimony of your love, Panginoon. And Lord, sa mga magse-celebrate ng anniversary, O God, wedding anniversary, Lord, we ask that they make you as the foundation of their marriage, O God. Palakasin mo ang kanilang marriage, O Lord. Ano man ang darating sa kanilang mga buhay, may problema man o wala, masaya man o hindi, Lord, be with them, strengthen them, be in their midst, O Lord.
Prosper them, O Lord, sa mga mag-asawa din, Lord. And Lord, more babies for them also. And Lord, patnubayan mo silang lahat sa lahat ng kanilang gagawin. May their actions, may their lives reflect you, O Jesus. Thank you for their lives. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Happy birthday! Happy wedding anniversary! Birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy Birthday to you. Yeah. Happy birthday, happy wedding anniversary. God bless po. Palakpakan po natin ang Lord sa kanilang mga buhay. And before we proceed, I would like to acknowledge po yung mga nanalong kagawad. Si Kagawad Adot Idos, tayo po tayo. And si Kagawad Mia Erto Pia Erto Ityong, parang nandito sila kanina. Anyway, batiin po sila ng congratulations and isama po natin sila sa ating mga dasal. Congratulations po, Kagawad. Okay. Alright, thank you so much at congratulations po muli sa ating mga kagawad. Ayan, meron po tayong newcomers para sa araw na to. Pag tinawag ko po ang inyong pangalan, pwede po ba kayo ay tumayo? Ayan, si Brother Oscar Alcaraz Jr. Ayan, at si John Emil Zabala, invited by Sister Katrina Tapiador. Alright, pwede po ba kayong tumayo? Ayan, palakpakan po natin ang Lord sa kanilang buhay. Ayan, praise God. Ayan, isa-isa, sabay-sabay po natin silang i-welcome in 1, 2, 3. Welcome! Praise God! Hallelujah! Ayan, sana po hindi po itong huli na makasama namin kayo. Bagkus ito po ay maging start ng ating journey together. Amen! Ayan, so dadako na po tayo sa ating favor confession. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? And let us declare this and receive it in Jesus' name. Amen? Amen. Amen. All right, let us declare it with faith. Sabay-sabay po. In 1, 2, 3, go. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of the generation that is experiencing God's favor, immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life, and that is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below.
Amen. Patuloy nating tanggapin ang pagpapalang dumadaloy mula sa trono ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating mga tahanan. Hallelujah. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, na patuloy mo pong binubuhos ngayon ang pagpapala sa bawat isa sa amin, O Lord God. At sa pamagitan ng iyong salita na amin narinig at tinanggap sa umagang ito, Lord God. Lord, pinupour out mo na ang blessing sa bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, ang protection mo sa Panginoon sa bawat isa, sa bawat pamilya po namin. At salamat sa buong linggo na ito na pinagpala na po ninyo, O God. Lord, na pinagpala mo na lahat ng aming gagawin, lahat ng aming pupuntahan, Panginoon. Ganon din po ang pamilya po namin. We thank you, Lord, na walang magkakasakit sa amin. Nandyan lagi ang proteksyon at pag-iingat ng iyong pong mapagpalang kamay. Salamat, Lord, sa buong linggo na ito, tatanggap kami ng mga sorpresa mula sa iyong kalangitan, O Lord God. Salamat sa buong linggo na ito, God. Matutuwa ang bawat isa dahil, Lord, lagi kami nakalaan na pagpapala, Panginoon, sa bawat pamilya po namin. And we thank you, Lord God. Once again, we commit to you everything, O God. We bind to you our hearts, mind, body, soul, and spirit, O God. Na sa buong linggo na ito, Lord God, kasama ka namin, O Lord. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless everyone and shalom, shalom. Pwede yung tayong magkamayan lahat at sabihin mo, God bless you. Yeah, Pastora Kelly, God bless. Amen, amen. Thank you, media.